So magandang umaga sa inyo lahat. We missed you. Uh, so ngayong araw na to ay ating kukumpletohin ang ating serye na pinag-usapan sa buwan na ito. At pasalamat ako sa Panginoon na sa unang mga linggo ng ating serya ay pinaliwanag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Arnold ang mga bagay na dapat nating kasi ang series nga natin, ang sabi ay Guidelines and Critical Issues. Wala palang monitor ngayon dito. Of discipleship. Yung mga, anong what ito? Guideline o daanan at yung mga sabihin nating mga tanong at mga concerns doon sa inuutos sa atin ng Panginoon. Kasi tayo ay tinawag ng Panginoon para sa isang ministeryo. And our ministry is to make disciples who make disciples. So ang ating ministeryo, ang ating paglilingkod ay isa lang ang layunin. At ito yung Matthew 28:19-20 na sinasabi na tayo ay sinugo ng Panginoon to make disciples of all nations. Disciples who make disciples. So ang ngayong Sunday, August 24, ay ating tatapusin ang ating serye na to at gusto kong balikan natin ang buong kabanata ng Luke chapter 9 verses 1 to 50 at doon ay ating himay-himayin at unawain kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo kumisay atubili o nag-aalangan na sumunod sa ipinapagawa ng Panginoon. Meron siyang maliwanag na utos o guideline na ibinigay at atin yung babalikan. Subalit bakit kumisan atubili tayo na gawin yung ipinapagawa niya? So yun ang ating layunin ngayong umaga. Kung ang ating gawain ay tayo ay mag-disciple at na tayo ay lumago at ang alam natin ng isang disciple ay isang sumusunod kay Kristo, binabago ni Jesus, di ba? Being changed by Jesus and in a mission with Jesus. So kung kinilala mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ito yung main focus ng buhay mo, to be a disciple who make disciples. So pero ngayon sa pagtatapos ng buwan, meron pang Sunday, August 31, pero magsisimula na tayo ng bagong serye sa susunod na linggo. So, kapag ginawa mo ito, sinunod mo yung inuutos ng Panginoon na yung tinatawag nating Great Commission, ang bunga nito ay magiging dakila ka. Sabi niya, dakila sa paningin ng Ama sa langit. Kaya ang ating pag-usapan ngayong umaga ay Jesus' definition of greatness and leadership. Okay? Paano ba dinidescribe o dinidefine ni Jesus ang kadakilaan at ang pagiging tagapanguna? Lahat tayo magiging leader one of these days. Especially if we have established a family, bali default na magiging leader ka. Ibig sabihin ng default, hindi mo man hanapin ay mangyayari. Yun ang ibig sabihin pag default. So pag-usapan natin ngayong umaga sa dulo ang definition ng greatness o yung pagiging dakila na gusto ring mangyari ng mga alagad noong siya ay kasama ni Jesus. So ang ating title ngayong umaga, Jesus' definition of greatness and leadership. So, pero bago natin ipagpatuloy yon ay gusto kong babalikan natin ang mga nakaraang linggo at ating ulitin at ating isa-summarize yung mga inuutos ng Diyos at mga concerns na meron naman tayo na kumisay dahilan kung bakit atubili tayong sumunod. But today, ang main thought na gusto kong ating makuha ngayong umaga ay ano ba ang tanda ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. So, sa naririyan,
So, sabi siya sa, yung, wala pala sa kabila. Humility, willingness to learn, and ability to work with others are marks of greatness in God's kingdom. Okay? Ang pagiging mapagpakumbaba, yung willingness, yung kagustuhan na patuloy na matuto, at ang kakayanan na makipagtrabaho sa iba, ang mga tanda ng kaging dakila sa kaharian ng Diyos. Yun yung ating hypothesis ngayong umaga. Yun ang ating pag-uusapan. But to understand that, ay babalikan natin yung lahat ng mga verses ng chapter 9, pero hindi natin babasahin isa-isa, kundi I would assume, aking iniisip na nabasa na naman natin, especially yung verses 1 to 36. Tama ba? Tama. Yun yung mga tatlong unang bahagi ng ating chapter 9. Okay, so sa chapter 9 verses 1 to 11, gusto ko maalala natin na dineploy, anong ibig sabihin, sinugo, pinakalat ni Jesus ang kanyang 12 alagad with very clear and definite instructions. Diba? Merong maliwanag at tiyak na gagawin. So yun, kung babasahin natin yung 9, 1 to 11, yun yung sentro ng mga verses doon. Meron siyang 3 specific guidelines or sinabi sa mga alagad. Okay? So, nakalasulat diyan, sabi niya, Jesus' guidelines to the apostles. Number 1, sabi nila, they must prepare well and travel light. Diba? Kailangan sila ay magandang mabuti at sila ay maglakbay na walang mga dala. Ang sabi nga ay, hindi magdadala ng pagkain, kung ano ang damit mo, ay yun na ang damit mo. Kung ano yung meron ka, ay hindi mo dadagdagan at ikaw ay lalakad sa lugar na pinugusula. At actually, ang focus ng kanilang paglalakbay ay the area ng Galilea. Okay? So maliwanag na, prepare well, and yun nga, ihanda mo ang kalooban mo at tandaan mo yung mga narinig mo sa akin, ipapasa mo sa kanila, yun yung unang instruction. Tapos huwag kang mag-alala kung saan ka makapunta, huwag kang magdala ng ekstrang damit kung ano yung kakainin mo. Ako, sabi ni Jesus sa kanila, ako ang bahala. Pangalawa, sabi ni Jesus sa kanila ay, you should be ready to be tough and stay focused. Kasi sinabi na ni Jesus ang mangyayari, pag pumunta kayo sa mga lugar na yan, merong 2 pwedeng mangyari. Ang una, itatanggapin kayo, o meron palang 3. Pangatlo ay may kalaban, at pangatlo pala, nagkukuyod ko sa'yo, okay? Ang pangatlo, sabi niya, meron pang magre-reject sa inyo. Hindi lahat ay makikinig. So sabi niya, toughen up, maging matitag kayo. Ano man ang inuutos ko sa inyo, gawin nyo. Stay focused. Okay? So, this is the same thing na sinasabi sa atin ngayon. So, gusto ko maalaala natin yan. So, toughen up, stay focused. And number 3, accept that learning is a lifelong process. So, habang kayo'y naglalakbay, marami pa kayo matututunan. Habang kayo'y nare-reject, marami pa kayo matututunan. At iba pang mga bagay. Pagkatapos ng unang linggo, unang buwan, sabi doon sa verse 10 sa chapter 9, sabi niya, the apostles returned and they told Jesus everything they had done. So, yun yung paraan ng learning process. Ang tawag natin dito ngayon ay debriefing. Pagkatapos merong pangyayari, meron kang ginawa, pag-uusapan natin ano bang nangyari, anong ginawa natin ng tama, anong hindi tama, anong natutunan natin. So yun yung 3 instructions. So lalakad, huwag alalahanin ng dadalhin, humanda dahil ikaw ay hindi tatanggapin. At sabi nga isang instruction pa niya, pag hindi tinanggap, ipagpag mo yung iyong mga paa, magpatuloy ka sa sunod na lugar. Kung merong tumanggap sa iyo, sa bahay na yon, sa bahay niya, stay there for as long as you need to kasi naroon ka sa bayan nila. So very simple, di ba? Simpleng-simple. Maging matatag,
huwag kang mag-alala sa gagamitin mo. Tuturo sa'yo, dadating, at higit sa lahat ng karanasan ay pagkakataon para higit pang matuto. Kaya napakalinaw yung instruction, napakalinaw yung guideline. Narinig nga, the instructions Jesus gave to His disciples were very specific. Were specific. As to time, kailan ba lalakad? Now. Ba, I'm sending you now. Now, ngayon na. Di ba sabi natin, now na. The mission, kung babasahin natin, sabi niya, heal the sick, overcome demons, proclaim the gospel, proclaim the good news of the kingdom. So, simpleng-simple. Pangatlo, ang circumstances. Paulit-ulit ko sinasabi, na totoo rin hanggang sa kasuluyang panahon, hindi lahat tatanggap. Hindi lahat ay maniniwala. But be tough, continue on. At panghuli, sabi niya, this is part of your training process. Kaya ito rin ay maliwanag para sa atin. Yung ating ginagawa every Sunday, yung ating small group meetings, this is a training process. Pero, nga ulitin ko, pag di mo ginagamit at binabahagi sa iba, yung mga natutunan mo, naririnig, tuwing Sunday, tuwing small group meetings, hindi ka matututo. Diba? Learning is proved when we apply it. Okay, so yun yung guidelines. Mapaka-simple, napaka-daling intindihin. So ang tanong ngayon, di inutusan sila ni Jesus na, sige, lumakad kayo. Kung ikaw ang sinabihan, hindi mo pa masyadong kilala ang nagsabi. Tandaan natin, hanggang sa panahon na ito, hindi kilala nila kung sino talaga si Jesus. Sila nga ay namamanga sa ginagawa niya. So, ang tanong natin, kahit tayo ngayon, pagka ginawa ko ba yan, talaga bang puprovide ni Lord yung... At magagawa ba niya na talagang bang maitutulong sa amin, di ba? So, tayo rin yan, di ba? Pag tayo ay nagpaplano na maging evangelist, maging missionary, maging magagawa sa kaharian ng Panginoon, sa kanyang iglesia, yung pa pangangailangan ko ay sasagutin ni Lord. Di ba? So yung verses chapter 9, 12 to 17, siguro ay natatandaan natin, it's about the feeding the 5,000. So ito yung ebidensya na hindi nagbibiro si Jesus. Diba? Ito rin ang ebidensya na lumakad sila na walang dala. Walang ekstrang pagkain. Diba? So alam natin, nagre-report sila, nagpunta sa Bethsaida, hindi pa rin sila nakapagtago sa mga tao. They came there to pray, pero nalaman ng mga tao, napupunta sila doon. Kaya dumating, 5,000 na lalaki ang dumating at kasama yung asawa, mga anak. Kaya sabi nila between 15,000 and 20,000. Yung mga apostol, kasi yung mag-disciple na naging apostles, actually yung apostles ay missionaries, ba? Pakita natin, wala silang dala. Bakit natin napatunayan? Kasi nung sabi ni Jesus, bago mo sila pauwiin, pakainin mo muna. Kahit isang apostol, walang dalang pagkain. So, ibig sabihin, kung anong sinabi ni Jesus, sinusunod nila. Di ba? Tama ba ako? So, noong sinabi ni Jesus, napakainin sila, sabi ni Philip, Panginoon, pagka naman diyan niyang karaming tao, kaya isang taong sweldo namin, hindi kasya. Di ba? Yun yung dialogue. Tapos si Andres, sa sulat sa Matthew at sa Mark, ay sabi niya, mayroong isang bata dito, mayroong dalang pagkain. So alam na natin na nangyari. Pinag-pray ni Jesus yung pagkain. 5 tinapay, tama ba? At 2 isda. Dumami. So, pagkatapos kumain ng lahat, iayos sila at nakakain na busog, ano nangyari? Mayroon pang tig-2 extra yung bawat apostol. Di ba? So, ibig sabihin, kung naniniwala ka ang sinasabi ni Jesus sa mga apostol, huwag kang maniwala, huwag kang matakot na sumunod dahil kapag kailangan, naroon ako, ipuprovide ko yung kailangan ninyo. Ilan sa atin ang tinatawag ng Panginoon? Pero dahil nakatingin tayo sa responsibilidad natin sa ating sarili at sa ating pamilya,
talagang mahihirapan na sumunod. Pero sinabi ni Jesus, ang issue mo ay will the Lord provide? The answer is a resounding yes. Do you get that? Di ba? The Lord will provide if you follow Him. So yun yung unang sagot sa unang issue. Ano ang gagawin namin at paano kami mapoprovide ng aming pangangailangan? So, yung sinabi ni Jesus na travel light, tama yun. Pero ang totoo, ang isang dahilan kung bisan, ito ngayon diniscuss ko rin sa Canada, sa ating mga kapatiran sa Winnipeg, ang ating burden, ang ating karga-karga ay hindi naman yung mga bagay na tungkol sa pagkain, tungkol sa inumin, kundi yung mga dalahin natin na ng nakaraang panahon. Yung ating mga karanasan na naging dahilan ng sama ng loob, ng sakit sa kalooban, kuminsan ng bitterness. Hanggat hindi natin ibinababa, sabi ko sa kanila, kasi makasaysayan yung kanilang church doon, yung pinapagawa ng ating Panginoon sa inyo, di natin magagawa. So, travel light. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. Kalimutan mo na yung kabiguan, yung nagpahirap, yung sumakit sa iyo. Ibaba mo na yan. At yun ay inulit na Jesus sa bandang dulis, sa bandang gitna dito, di ba? Hanggat idala-dala mo yung mga nakaraan, you cannot travel light. Amen. So, pangalawang issue, sa Luke chapter 9, 18 to 27. So anong sabi sa 18 to 27? Muli ay sinabi ni Jesus kung anong mangyayari sa kanya. So habang sumusunod kayo sa akin, yung mga mangyayari sa akin ay mangyayari rin sa inyo. So ang sabi sa verses 21 to 20, kasi yun nga, sa 18 to 21, tinanong ni Jesus ang mga alagad, kilala niyo na ba ako? Diba? Ano bang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Si Peter, laging mabilis, sabi niya, you are the Messiah sent from God. So unti-unti nakikita nila, kakilala nila si Jesus. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila sa verses 23 to 27, sabi niya, yung mangyayari sa akin ay mangyayari rin sa inyo. Okay? So sabi doon, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Luke 9:23. Sabi niya, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Travel light. Diba? Huwag mong daladala yung mga dati mong concern. Ang dalahin mo yung binibigay ko sa iyo na ipapasa mo sa iba. So what will happen? You will be persecuted. You will be rejected. You will be laughed at. Kung iba nga, palalayasin pa. Ang iba ay kung ano-anong karanasan. Pero sabi ni Jesus, I am with you always. Ito yung kagandahan, di ba? Pag sinabi ni Jesus, pinaninindigan niya. Pag sinabi ni Jesus, totoo yun. Kung tough si Jesus, maging tough ka rin. Continue to learn. Okay, so dalawang issue, di ba? Totoo ba yung kailangan ko? Ibibigay niya. Pangalawa, ibang mangyayari sa akin, maganda. Ang sagot, hindi kagandahan. Ang pangatlong concern, ngayon, nahiligaw ng konti, sa 28 to 36. So, ang tanong, what? Saan? Hindi pa pala. Ako pala ang pipindot. Okay? So, what if they fail to achieve their goal or leave some tasks incomplete? Di ba? Anong mangyayari kung nagsimula ako, yung aking gustong gawin ay hindi nangyari? Ito yung topic dapat sapat ng Sunday, di ba? Ano yun? Mount of Transfiguration. Ang sabi sa tradition is Mount Tabor. Na ngayon ay merong mga simbahan doon.
So, si Peter, si James, si John, isinama ni Jesus, yung kanyang tatlong inner circle. Umakyat sila sa bundok para manalangin. Pero pagdating doon, nagbago ang anyo ni Jesus. Sabi siya ay naging maningning na puti. At nakita nila si Moses at si Elijah na dumating. Sumama kay Jesus, pinag-uusapan, naririnig nila ano mangyayari. Sabi doon ng Exodus ni Jesus, paano siya babalik sa langit. Pero gusto kong pansinin yung dalawang tao na yon, di ba? Si Moses. Sino si Moses? Sabihin mo sa katabi mo, sino ba si Moses? Kapitbahay yata natin niya sa Pasay, di ba? Sino si Moses? Ibulong mo sa katabi mo kung anong alam mo tungkol kay Moses. Yung Moises yan ang kolektor ng weteng doon sa bigutan. Okay? Moses represents the law. Moses represents the leader who is supposed to bring the Israelites from slavery to freedom. Diba? Yan si Moses. Siya yung umakyat sa Sinai, tumanggap ng law, binigay sa mga tao, kaya alam na natin kung ano ang moral standards na wala naman nakakasunod. That's the law. Okay? So, sino si Elijah? Si Elijah ay ang pangalawang propeta sa kasaysayan ng Israel. Ang unang propeta ay si Samuel. Si Elijah ay nabuhay sa panahon ni Ahab at saka ni Jezebel. Ang sabi pinaka-corrupt na hari ng Israel. Ang tanong sa dalawang tao na ito, ano ang common sa kanila? Isang propeta, actually parang propeta na sila pareho, but both of them are failures. Pero kasama ni Jesus sa langit, nasa langit. Parang ayaw nating maniwala, no? Hindi nila nagawa. Nagawa ba ni Moses ang dalhin sa promised land? Hindi. Natalo ba ni Elijah si Ahab at si Jezebel? Pero nasa langit. Parang napakagandang assurance ito, di ba? Pero may ginawa sila. Hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin, nasa langit ka pa rin. They failed, but they prepared for their failure. Moses trained Joshua. Elijah trained Elisha. That's the essence of discipleship. Disciples who make disciples. Diba? All of us are temporary, walang permanent sa atin. Pero the mark of our greatness is if we are able to train a successor. So, sino nagatid sa promised land? Si Joshua. Sinong nakakonquer kay Ahab at saka kay Isabel? Hindi rin si Elisha. Pinatay sila ng Diyos sa nakahindik-hindik na paraan. Kung gusto nating malaman kung saan, 1 Kings chapter 17 to 21. Pakibasa nyo na lang pag may time kayo. So in the rest of time, kinukwento ko na lang. So, ang tanong, if you fail to achieve your goal or leave some tasks incomplete, for as long as you have trained somebody to continue what you have started, you are accepted in the kingdom of God. Of course, at hindi, tanggap ka pa rin, di ba? Sabi nga sa 1 Corinthians 3, kuha ka pa rin ng salvation, pero para ka lang nakatakas daw sa sunog. Nasa langit ka, may damit na puti na may sunog sa likod. No, hindi, wala yun sa Bible. Nasabi ko lang, parang nakatakas sa sunog. So, ano pang hinihintay mo? Kasi yung iba, baka naman hindi ko magawa. Baka naman hindi ko matapos. Yes, hindi matatapos yan. Hanggat hindi bumabalik si Lord, it will continue on.
But your role is to train somebody who will continue the tasks. Amen? Di ba napakasarap pa isipin yan? Kailangan magsimula ka lang. At Diyos ang bahala. Kung ang sunod na issue, paano kung talagang walang nangyari? Katulad nito na yung verses ng ito nga istorya natin ngayon. So galing sa Mount of Transfiguration, bumaba si Jesus sa Luke chapter 9, 37 to 43, basahin ko na, ito yung text na natin. So, yung iba, narinig nyo na kaya hindi ko nabinasa. Tama ba ako? Narinig nyo no Sunday. So, kano mga nakarangin siya. So, ngayon, habang wala si Jesus, si James, si Peter, si John, nasa Mount of Transfiguration, may nangyari sa baba ng bundok. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, sabi dito, basahin natin sa 9:37 to 43. The next day, after they had come down the mountain, yung apat, a large crowd met Jesus. A man in the crowd called out to him, "Teacher, I beg you to look at my son, my only child. An evil spirit keeps seizing him, making him scream. It throws him into convulsion so that he foams at the mouth. It batters him and hardly ever leaves him alone. I begged your disciples," ito yung maganda doon, di ba? "To cast out the spirit, but they can't do it." Diba? Sabi niya, sinabi ko na sa mga apostol mo, nilapit ko sa kanila. Pero wala silang magawa. So verse 41, Jesus said, ito yung masakit, sabi na, "You faithless and corrupt people, how long must I be with you and put up with you?" Sinasabi ito sa mga disciples, yung hindi makapagpagaling. Then he said, "Bring your son here." And then verse 42, as the boy came forward, the demon knocked him to the ground and threw him into a violent convulsion. But Jesus rebuked the evil spirit and healed the boy. Then he gave him back to his father. All grieved the people as they saw this majestic display of God's power. Okay? So makita natin dito, hindi lahat ng gustong, di ba ang mission nila, heal the sick, drive out demons, proclaim the gospel, hindi lahat ng kanilang encounter with the demon ay magiging victorious sila. Sabi ng ibang komentary, ang totoong sakit ng bata na ito ay epilepsy. Diba? Yung epilepsy, ang evidence, pero na kumbayaw na yun ang problema, na natakot talaga ako nung sa Cubao. Akala ko yun the first time nakakakita ako ng patay, kasi naging violet na ang kulay, tumigil ng paghinga. Ang kasama ko lang ay ang aking misis at saka yung biyenan ko, at siya yata ay naghahanap ng mahasakyan namin. Wala pa noong mga ambulansya. Okay? Wala pang maraming corruption sa pagbili ng ambulansya, kaya wala pa. Okay? So, ngayon, natakot ako talaga. Malawit ang dila, hindi humihinga, naging violet na, yung pala epileptic lang. At siya'y buhay pa hanggang ngayon, lakas pa rin uminom. So, yeah. Ito yung kondisyon ng bata. Pero sa kanila, yun nga, lahat ng karamdaman ay driven by the Spirit. Nag-fail sila. But did Jesus fail? Di ba? Hindi. So pag hindi mo nagawa, sagot ni Jesus. Talagang meron kang hindi magagawa. Kaya nga dati, inuulit-ulit sa atin, di ba? Our part, the disciples' part, and God's part. So wag natin kuhanin yung bahagi ng Diyos. Ang totoo, kung hindi gusto ng Jesus, pwede namang hindi niya pakialaman yung bata, di ba? But because gusto niyang ituro
Kung ang concern ng mga alagad ay baka hindi namin magawa yung lahat ng ginagawa, ang ina-assure ni Jesus sa kanila, yung hindi nyo kayang gawin, ako ang bahala. Amen? So napakasarap talaga sumunod kay Jesus. Diba? Pag sumusunod ka, mararanasan mo ito. Hindi mo magagawa lahat, yung target mo, yung objective mo, maaring hindi marating, pero meron ka pa ring reward. At kung meron kailangan emergency na kailangan ng parang Panginoong Jesus, hindi niya tatalikuran, gagawin niya yung kanyang bahagi. Saan ka po makakakuha ng Diyos na katulad niya, di ba? Tama ba ako? He never fails. We will fail, but He never will. Panghuling issue, tama ba? Mabagal itong aking 49 to 50. 43 to 48. Tama ba? Nabasa ko na yata, no? What will be their reward and how will they get it? So, basahin natin. So, verse 43, sabi dito, while everyone was marveling at everything He was doing, Jesus said to His disciples, listen to me and remember what I say. The Son of Man is going to be betrayed into the hands of His enemies. Ang sinabi na naman ni Jesus, yung mangyayari sa Kanya. But they didn't know what He meant. Its significance was hidden from them so that they couldn't understand it and they were afraid to ask about Him about it. Sabi sa 46, and then His disciples began arguing which of them was the greatest. Matthew 20, usapan din ito. But Jesus know that their thoughts, so He brought a little child to His side. Then He said to them, anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me, and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me. Whoever is the least among you is the greatest. So, ano ang reward nila sa kanilang pagsunod? Okay? Ang reward nila ay to be great in the kingdom of heaven, but it's not the same concept that we understand about greatness. Ang greatness sa atin, yung maraming sumusunod, malawak ang impluensya, at siyang sinusunod ng lahat. Ang sabi nito, ang gusto niyong maging dakila sa kaharian, ay sabi niya, tanggapin niyo itong mga musmos na mga ito. Child, di ba? What is a child? Alam natin, di ba? Ang child is innocent, ignorant, curious, kaya kung minsan napapahamak. So, ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila? Hindi mo kailangan na maging influential, hindi mo kailangan maging walawak ang kaharian, you need just to be the servant of all. Yun ang mark, yun ang reward. They will get their reward if they serve everyone, including innocent children. And sa ibang mga kasulatan nga, you should behave like children na hindi nagtatakip, hindi sabi natin, open at higit sa lahat, hindi nagtatanim ng sama ng loob. So, si Juan, merong isa pang issue na ating tingnan din. So, dito sa verse 49 to 50, na dito tayo matatapos, John said to Jesus pala, Master, we saw someone using your name to cast out demons, but we told him to stop because he isn't in our group. But Jesus said, don't stop him. Anyone who is not against you is for you. So yung issue, na tinatanong nila, how should we respond if there is someone outside of their team doing the same thing as they were doing? So, sabi ni Jesus, very direct, anyone who is not against you is for you. So walang contest dito. Merong isa na hindi nila kasama, hindi kasama sa 12, pero nakakagawa.
ng katulad din ng ginagawa nila. At maintindihan natin sa chapter 10, yung 12 naging 72 na. So maaring itong isang ito, isa sa mga nakasama doon. Kaya sabi niya, kung hindi mo siya kalaban, kasama mo siya, so bayaan mo lang. So, kaya ang ating summary uli, tulad na nabanggit ko kanina, humility, willingness to learn, and ability to work with others are marks of greatness in God's kingdom. So yan yung gusto kong maalala natin. Humility, tanggapin natin, hindi natin kayang gawin lahat, pero meron tayong kayang gawin. Willingness to learn, huwag tayong matakos sumubok ng mga hindi pa natin sinusubukan. Di ba? Yung curiosity, sometimes it causes problem, but curiosity always results into greatness also. Yung mga nakakadiskubre ng kahangahangat, hindi alam ng iba ay yung mga taong curious. Very example, kung bakit tayo may electricity ngayon dahil kay Benjamin Franklin, di ba? Naging curious siya, ano ba mangyayari pagka tinamaan ng kidlat yung aking kite? Habang kayo meron akong saranggola, habang umuulan. At doon na yung electric shock na discovery ni Benjamin Franklin. So ano ibig ko sabihin? May mga bagay na ipinapagawa ang Panginoon sa atin. At merong mga divine appointments na minsan ay dumadating sa atin. Ang tanong, anong gagawin natin kapag merong kakaiba na nakikita natin na nakakakuha ng ating pansin? Those are divine appointments. And then, yun nga, pinopromote natin relationships, willingness to work with others. Noong Tuesday, nakikinig ako doon sa isang TED Talks. Ewan ko kung nakikinig kayo, nanonood kayo noon. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang babae, social scientist, na affirm ang ating pinag-uusapan ngayon. 4 na bagay daw para makita mo ang kahulugan ng buhay, the meaning of life. The first of the 4 is belongingness. Relationships. Kung gusto mong malaman ang kahulugan ng buhay, enter into relationships. Pangalawa, to find meaning in life, you have to understand your purpose. So, belongingness, purpose. Pangatlo, sabi niya, transcendence. Ano ibig sabihin ng transcendence? Believe in a power beyond you. Believe in God. Ako naniniwala lahat tayo na meron niya ngayon. Diba? We belong to the family of God. We understand that our purpose is to give glory to Him by making disciples and being a disciple. And we have connection with the transcendent God. Yung walang makakapigil, yung hindi kayang abutin, pero umabot sa atin. And then pang-apat, to find meaning in life is storytelling. Ano ibig sabihin ng storytelling? Yung iyong makaranasan ay magkakaroon ng ibang kahulugan habang ikaw ay tumatanda at yun nabibigyan ng karunungan ng ang iyong sarili. Ang advantage ng marami ng karanasan katulad namin, hindi lamang puting buhok, mahinang mga tuhod, maikling pasensya at iba pa. But we have stories to tell. At napakaganda niyang kanyang illustration. Meron daw siyang isang kaibigan na napakahusay sa yung American football. Pero nagkaroon ng aksidente, naging paraplegic, yung naging paralyzed. Noong siya hindi pa paralyzed, ang lahat ng iniisip niya ay tungkol sa kanyang sarili, paano siya sisikat, paano niya makukuha ang lahat. But when he was paralyzed, yung kanyang istorya ay nagbago. Ano ang bagong istorya niya? Na hindi ko pala kaya ang lahat. Na kailangan ko ang iba. Na kung walang mag-aalaga sa akin, wala akong relationship, kawawa naman ako. So, storytelling. So, how are you developing your story? Sa aming mga tatanda, sabi na ang objective, leaving a legacy.
Pero kung hindi ka nagsimula ng bata pa, wala kang iiwan ng legasya na maganda. Amen? Kung ngayon sinasayang mo ang iyong panahon sa mga bagay na hindi makakatulong para mag-iwan ka ng magandang legasya o pamana sa mga susunod na sa inyo, sayang ang buhay. So maliwanag ang guideline ng Panginoon. Pinakita rin niya na He means what He says. Pag sinabi niya, sagot kita, sagot ka talaga niya. Kahit hindi mo magawa, mahal pa rin kita. Pero magsikapan mo. Yun ang sinasabi sa atin. So how can we be successful? Tulad ng nasabi ko, belongingness, purpose, transcendence, storytelling. Sabi sa Ephesians 4:2 and 3. Hindi ko makalimutan ang verses na ito. Meron ako isang kaibigan na ginawa niyang kanta ang verses na ito. Sabi, be humble, gentle, and patient always through your love show your love by being faithful. Ako, natandaan niyo yung kanta na yan. Sabi niya, Ephesians 4:2 and 3, always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Summarizes what we have talked about. Be humble, gentle, patient. Make allowance for each other's faults because of your love. Dahil sa inyong pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. So today, let's ask ourselves, what is your mission in life other than meeting your needs? How does God's kingdom fit in? Yung mission mo sa buhay dapat nagsimula na habang bata ka. Pagka hinintay mong tumanda ka, pagka magkaroon ka ng misyon at direksyon ng buhay, it might be late. Naitanong ko rin ito sa mga taga-Canada sa Winnipeg kasi karamihan sila naroon dahil sabi nila they cannot meet their needs here in the Philippines. I do not agree. But kahit tayo narito, bakit ka ba nag-aaral? Ba't ka nagsisikap sa negosyo? Tama yan. Pero nasaan ang Diyos sa misyon na yan? Sana ang legacy na iiwanan natin sa ating mga anak ay hindi lamang meron silang malaking mana. Kasi sabi rin sa Proverbs, kung binabasa natin yung mana na natanggap, una is wala sa panahon at pangalawa dahil hindi pinaghirapan, nawawaldas. Meron ako natuklasan sa kaibigan, meron naman nabiling lupa sa amin sa Cavite. Dahil yung mga pamangkin na pinagati-hatian yung lupa ng kanilang tiyahin na namatay. Walang nagkaroon ng halaga sa kanila, pinagbili lahat. Ngayon, nga, walang matrabaho, walang kita. So, walang masama. Tandaan natin, meeting your needs, basic, but nasaan ang Diyos sa ginagawa mo? Pangalawa pala, how do you describe greatness when you were still a child? Kami ng mga bata, si Lastic Man, ang aming hinahangaan. Diba? Sa comics ng Liwayway. Yun ang equivalent ni Captain America at ni Captain... Meron pa rin Pilipino, Captain Barbell, di ba? Pilipino yon, di ba? Yun ang hinahangaan, great, lumilipad. Kayang gawin, sandaan ng kalaban, isang ikot, patay lahat. That's greatness. Di ba?
Ngayong matanda ka na, baka naman ganun pa rin ang iyong Alright? How do you define greatness now that you are adult? Para sa akin, simple lang. Para sa aking mga anak, para sa aking mga apo, if they can do better than what I have done, then I feel great. I thank the Lord. As far as my children are concerned, nakita ko they will be better than me. Better father, better husband than me. Kanina sa ating devotion, yung binasa natin kanina, gusto kong isara doon. Sabi sa Proverbs 22:29, do you see any truly competent workers? They will serve kings rather than working for ordinary people. Siya raw ay maglilingkod sa hari at hindi lamang sa mga pangkaraniwang tao. Di ba tama? Sino yung hari ng mga hari? Si Jesus. So kapag ikaw ay naglilingkod, sa anumang pinaglilingkuran mo, sa pangalan ni Jesus, you will leave behind a good legacy. Magandang paalaala, magandang pamana na iiwanan. So today, napakasimple ng instruction, ng guideline. Sabi niya, travel light, stay focused, continue learning. Huwag natin kalimutan yan. Let's begin. Tayo po tayong lahat. Tayo manalangin. Our Father in heaven, sinimplify nyo ang lahat ng mga bagay, especially tungkol sa kaligtasan, tungkol sa relasyon namin sa inyo. Nang isuko namin at makilala namin na ikaw ang aming Panginoon sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na pinakita sa kanyang mga alagad na lahat ng kanyang sinabi ay may katotohanan at may kabuluhan. Habang iniisip namin yung Panginoon, tinitignan namin ang aming mga sarili kung kami mag-qualify. But Lord, salamat na kahit hindi qualified kami, you will do something to qualify us. Ang aking dalangin, bigyan mo ng lakas ng loob ang bawat isa to take the first step. And the first step is to move from their comfort zones at gamitin ang kanilang hanap buhay, ang kanilang propesyon, ang kanilang kaugnayan sa iba para ipakilala kayo. Ang aming trabaho, ang aming responsibilidad bilang mga gagawa, Panginoon, ay makilala ng mga tao kung sino kayo, ano kayo, at ano ang plano nyo para sa kanila. Lord, naway sa aming mga salita, sa aming mga gawa, sa aming kilos, makita na talagang binabago ninyo kami. Alam namin, Panginoon, di mo pababayaan na yung namulat ang mga mata dahil sa udyok ng Espiritu Santo. Bibigyan mo sila ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang pagpasisi at pagsapasakop sa inyo, Panginoon. Lahat kami nagsimula makasalanan, ligaw ng landas. Sabalit salamat sa Espiritu Santo na nagbukas ng aming mga mata, nagpalambot sa aming mga puso. Para ngayon ay magsimula kayo. Dalisahin kami para magawa namin ang dapat naming gawin. Salamat ng marami. Dalangin ko ang lahat ng nakarinig kung saan man sila nagsisimula ngayon, naway magkaroon sila ng katapangan na magpatuloy
to be tough, to continue to learn, continue to serve kahit na ano ang mga hadlang. Maraming salamat sa gagawin mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.